Ngayon, Kuya Shane, tatanungin naman kita, bakit mas magandang bumili ng second-hand car? Well, pag bumili ka ng second hand, mas mababa yung presyo kaysa doon sa brand new. Actually, paglabas niya ng kasa, instantly bumababa ang presyo ng kotse. Kaya minsan okay din bumili ng second hand. So ngayon, magbibigay kami ng 5 reason kung bakit naman mas magandang bumili ng second-hand car. Kung yung last episode namin, sinabi namin sa inyo kung bakit mas magandang bumili ng brand new, ngayon i-explain naman namin kung bakit mas maganda yung second-hand car. Yes, sige. Magbibigay kami ng mga tips and idea bakit naman second hand ang dapat ninyong bilhin. Pero actually ito, to be true, hindi pa kami nakabili ng second hand na kotse. Pero yung family member namin nakakabili na. So ngayon, yan, magbibigay kami ng tips, no? Ano ba yung 5 na tips sa pagbili ng second hand? So, yung first reason kung bakit maganda na second-hand car yung bilhin mo is mas maliit yung pera or finances na dapat mong i-prepare kesa sa brand new. Yun, oo. Pwedeng yung 1 million after 3 years, mga 700,000 na lang yan. So, ganun kalaki yung nababawas dun sa presyo ng kotse. Okay. So, yun. Ano ba yung Mali naman eh. Bakit? Kasi sa second pa yun. Yun yung depreciation. Basta ano yung malalang. Mali naman kasi pagkaka-explain mo, mas mura. Siyempre, mas mura mong mabibili. Nga, tama naman. Ay, ulitin natin. Oh, sige. Mali. 1, 2, 3, go. Kuya Shane, ang tanong ko naman sa'yo ngayon, bakit mas magandang bumili ng second-hand car? Yan. Isa sa mga top reason kung bakit magandang bumili ng second-hand car, mas mura ang second-hand car. Actually, pag ang brand new na kotse, nilabas mo yan sa kasa, instantly, bumababa ang presyo niyan. So ngayon guys, magbibigay naman kami ngayon ng 5 reason kung bakit mas magandang bumili ng second-hand car. Kasi kung nung nakarang episode, diniscuss namin sa inyo kung bakit mas magandang bumili ng brand new car. Ngayon naman pag-usapan natin yung tungkol sa second-hand car. Yan, maganda yan, ano? Kasi marami rin na nakakaroon ng interest sa pagbili ng second-hand car. O yung iba naman, ayaw daw nilang umutang kasi. Kaya mas okay daw sa kanila yung second-hand car. So yun, magbibigay kami ng 5 tip regarding second-hand. So yung first reason or first tip namin is mas maliit kasi yung pera or finances na ilalabas natin kung second-hand car yung bibilin natin. Well, tama yun, no? Yan. Kaya nga nabanggit ko kanina, no? Yung isa sa mga top reason dyan is yung mabilis bumaba yung value ng kotse. Pwedeng yung 1 million ngayon, paglabas niyan sa kasa, 950 na lang yan. Pag ginamit mo ng 1 taon yan, pwedeng 900, 800,000 na lang yan. So yun yung medyo problema pag bumili ka ng brand new than second hand. Kasi yung second hand, mura mo talaga mabibili. Ayun. So bukod sa mura, for example, may certain budget ka, pwedeng mabili mo na siya ng fully paid. Hindi mo na kailangan i-loan. Yes. Kasi mas mababa nga yung presyo niya compare sa brand new. So, pwede ka maghanap ng ibang second-hand dealer kasi marami naman na rin ngayon mga dealers na trusted in terms of second-hand cars. Yes, oo. May mga dealer ngayon o may mga car or yung mga car o yung mga auto shop ngayon na sila na mismo chine-check up na nila kung maganda ba yung binebenta nilang kotse. So, you have a peace of mind sa pagbili kahit second-hand yung bibili. At saka this second-hand dealers also offers loans, no? Meron din silang ino-offer na mga loan arrangement. So, Yes. meron lower down and then lower monthly amortization. Pero, ang alam ko, 3 years lang, lesser lang yung amortization period. Yun. Actually, yun yung isang misconception ng iba eh. Hindi daw pwedeng i-loan yung second hand. Actually po, pwede siyang i-loan. Pwede, meron. Nag-o-offer po ang iba-ibang second hand dealers kasi us also inquired second hand cars. So, meron na rin naman kaming napagtanungan. So, meron sila ding ino-offer. Yun nga lang, kapag fully paid mong bayaran,
mas may discount ka lang. Pwede ka Mm. mag-haggle or tumawad sa presyo. Yes, tama. Ayun. Kaya yun naman yung advantage. Actually, pag bibili kayo ng second hand, mas better talaga. Cash nyo talagang bibilin eh. I-fully paid nyo na. Kesa sa i-loan. Kahit naman sila, yung mga nagbibenta ng second hand, they suggest, kumbaga, minsan nga sinabi nga sa atin, utang na lang po kayo sa kamag-anak ninyo para ma-fully paid din nyo kaysa mag-loan kayo. Kasi yan naman yung peace of mind na makukuha ng mga second-hand owners, lalo na kapag meron na silang pang fully paid. Wala na silang iniisip na monthly amortization. Kasi bigat din yun eh. Ano ba yung tip number 2 natin? So, sa tip number 2, ito na. Yung sinasabi mo kanina, depreciation stressless. Kasi, bakit ko nasabi yun? Kapag kasi brand new car, sa unang taon, after 1 year, nagdi-depreciate na siya agad. Ngayon, ito kasing second-hand car, naabutan mo na yun, nakapag-depreciate na siya. Kaya nga, yung lesser na yung price na mabibili mo. Hindi ka na ganon may stress sa depreciation niya. Yes, so yun, tama rin yun, talagang, yun nga, sabi ko nga, paglabas ng kasa, ito, sample na lang. Meron ako na panalunang motor dati. So, yung presyo ng motor, as far as I know, is around maybe mga 62,000, if I'm not mistaken. All of a sudden, syempre, hindi ko naman masyadong trip pag motor that time. So, binenta ko kagad, pinost ko. In a few hours, binili kagad ng 52,000. Kasi second hand na siya eh. Yes, kasi second hand. Oo, kasi kumbaga, kanina, ikaw ang first owner, hinand over mo agad sa iba. Oo. Pero nakita mo, ang bilis ng price drop. oo, kumbaga oras lang sa akin. Actually, hindi ko pa naupuan. So, ganun kabilis bumaba yung presyo ng brand new to second hand. Ayun, actually, tinatanong ko rin si Kuya Shane kasi yung isang kotse namin, halos di ko nagagamit. Magkano kaya namin siya mariresale if ever na fully paid ko siya at gusto ko mag-upgrade into SUV? Sabi niya, around 700 to 600,000. So, from 1 million plus to 700 to 600, ang laki ng price drop. Oo, ganun talaga pag nagbenta tayo ng second hand. Yun. So, ang third reason kung bakit dapat second-hand car is budget-friendly. Yung mga insurance, rehistro, tsaka iba pang mga gastos. Okay. Oo, kasi pag second hand yung binili mo, hindi ka i-record na kumuha ng insurance. Pero I suggest mag-insurance kayo. Peace of mind nyo yan. In case of mga damages, hindi kayo gagastos ng sobrang laki. At kung sakali mang yan ay nakabangga kayo ng iba, meron din kayong pambayad. Kumbaga, hindi lang naman sa inyong kotse yan, pati sa iba. Kumbaga, peace of mind. Pero pag kasi second-hand car, may chance ka makapili ng insurance mo. Kasi yung ibang car financing like banks, meron silang tied up na mga insurance. So, yun lang talaga yung dapat mong insurance na kunin. Pag naman second-hand, you have free will kung anong gusto mong kunin, kung based sa research mo, ito mas mabilis na claims and all. Yes. So, mas may freedom ka. So, ang ending nun, less paperworks. Ibig sabihin, may mas maganda kang chance na makuhang deal kapag second hand. Kasi yun nga ikaw yung may control. Kasi hindi yung bank kung saan ka naka-finance or kung saan financing. Okay, then yun. Tip number 3 na ba tayo? Tip number 5 na tayo. Ito na yung 5 reasons. Nasa huli na pala tayo, ito yung last nating reason. So, ano ba yung final tip natin kung bakit dapat na silang bumili ng second hand? So, ito, if bago ka pa lang na driver, ito yung magandang reason bakit second hand muna yung pwede mong kunin. Kasi, yung pag second hand, pwede mo itong maging learning ground sa pag-own ng kotse. So, ito yung first magiging car mo. Pwedeng dito mo matutunan yung lahat ng first mo. At least, kapag kumuha ka na ng brand new car, mas alam mo na. Oo. Actually, ano yan may mga magsasuggest niyan. Nasasabihin sa'yo, di ba, new car owner ka or soon to be car owner. Tapos magtatanong ka sa isang kakilala mo, ano ba mas okay? Brand new or second hand? Then i-advise nila, mag second hand ka muna. Tapos pag marunong ka na sa kotse, tsaka ka na mag brand new. Yan yung mga advice ng iba Pero para sa akin ang problema with second hand, ito isang issue lang parang pwedeng turuan ka ng kotse in a hard way. Hindi siya dahan-dahan.
Kaya ito, pinaka-advice ko lang sa mga bibili ng second-hand na kotse. Kung ang budget ninyo is 500,000 sa isang second-hand, huwag niyong isasagad. At least magtabi man lang kayo ng mga 10% o 20% ng amount na yon. Like, sabihin na natin 500, at least may mga 50,000 pa kayo sa wallet ninyo para in case man na may magkaroon ng problema, mababalik o magagawa nyo agad. Yun yung isang advice ko dyan, Pero, yun, ako, para sa akin, isa sa mga top reason kung bakit maganda talagang bumili ng second hand. Kasi may mga pagkakataon na makakuha ka talaga ng good deal. Lalo na kung mabilisan yung benta. Maraming ganun na parang konti lang yung mileage, maalaga yung owner, baka lilipat lang sila abroad. May mga ganun kasi. O kaya magpapalit or mag-upgrade lang sila, ayaw na nila ng smaller car. So marami ring magagandang deals. Yung mga ganun, panalo ka talaga. Oo, may mga ganun yung halimbawa, parang pamalengke car lang nila. Yun, tas ang minsan hindi masyadong gamit, tas gusto lang nila mag-upgrade. Normal yan sa mga yung mga car owner na maraming kotse. Talagang ang liliit ng mileage, minsan makukuha mo talaga. Tapos kasa maintain, hindi masyadong gamit. Yung iba nga may mga pagkakataon pa na may plastic pa. Talagang lang, hindi lang masyadong gamit yung kotse. So napetas medyo mabilisan pa yung benta, makukuha mo talaga in good deal. Kung may dumating sa inyong ganun, tas pabili na kayo ng kotse, tas may amount kayo, well, you can take the opportunity, lalo na kung yung kotse ng yun ninyong bibilin ay bagay na bagay din dun sa pangangailangan ninyo. Okay, sa preference. Kasi, again, pag bumili ka ng kotse, maraming learning curve to. Marami ka pang pag-aaralan kung paano mo i-maintain, paano mo siya ida-drive, kasi hindi naman agad-agad, iba-iba naman yung pagda-drive ng mga kotse. So kapag second hand kasi, mas medyo kampante ka, free, mas unang-una baka na fully paid mo. So pag dinadrive mo, lesser ka ng mga iniisip. Oo. Mas may time ka na mag-focus dun sa pagpapaganda na ng kotse. Yes. Ito isang idea lang kasi ito yung problema nung iba na nagbebenta ng second hand. Kasi ang kino-compute nila yung loan amount, hindi yung presyo ng kotse. Kaya parang ayaw nilang bitawan. Kasi halimbawa, yung 1,000,000, pwedeng mga 1.3 million yan pag hinulugan mo. So doon nila tinitignan sa 1.3 million. Tapos hindi na nila maibenta ng mas lower doon sa 1 million lang yung kotse. Parang di nila matanggap na 800,000 na lang yung presyo, 700,000 kasi 1.3 million daw yung presyo ng kotse nila. Pero pag kayo magbebenta ng second hand, i-base nyo dun sa presyo ng kotse mismo, hindi dun sa loan amount. Pero kasi yun ay interest kasi ng financing loan. So, dapat hindi natin siya kasama. Part siya ng loss, kumbaga. In terms of interest loans kasi yan. Yes. So yun sana nakapag-decide na kayo kung brand new or second hand. Sa mga hindi dyan nakapanood nung episode namin sa brand new, check nyo na lang yung mas naunang video dito. Baka doon makapag-decide naman kayo na brand new. Pero ngayon baka makapag-decide na kayo na second hand muna yung bibiling kong kotse. So yun, kung nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang to mga paps. And maraming salamat sa mga nanonood. And with me, ako si Kuya Shane, and nandito sa atin si Ate Ann na nagbibigay ng mga tips sa atin para sa maganda o maayos na pagkukotse. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.